Hey guys, after our wonderful visit from the Netherlands, we are now heading to the romantic city of Paris in France. Apakahirap naman mag-introduction ng English, kaya tara, Tagalog na tayo! At tayo na nga ibibiyahe ngayon sa isa sa mga pinaka-romantic na place o city sa buong Europa at ito ay ang Paris, France. At ang una nating pinuntahan, syempre, ang isa sa mga pinakamagandang basilika dito sa Paris at ito ay ang tinatawag nilang Sacré-Cœur or Basilica of the Sacred Heart dito sa Paris. At alam nyo ba na sinimulan itong ipatayo noong 1875 at nakumpleto noong 1914. Ganun na siya katagal. Kaya naman isa ito sa mga top destinations sa Paris, France, bukod sa Eiffel Tower. Kaya tara, pasok tayo sa Basilica na makita natin kung gaano kaganda ang disenyo na ginawa ng mga arkitektong bumuo nito. Napakaganda talaga ng loob nito, bawat detalye mapapamangha ka. At paglabas mo ng Basilica, bubungad sa iyo isang napakagandang landscape ng Paris, France. Dahil nga nasa tuktok ng bundok ito, siguradong mamamangha ka sa view na makikita mo. Good day and good visit in Paris. Yeah. Paris love you. Good. Like me. After more than 100 steps, I was able to reach the top of the mountain down here in Paris. Kagaya nga ng sabi ko, nilakad at inakyat ko lang talaga ang lugar ng Basilica ng Sacré-Cœur. Pero sulit na sulit ang pag-akyat dito dahil mapapabangha ka sa mismong Basilica at sa loob nito. Kaya tara, pagmasdan pa natin lalo itong napakagandang Basilica ng Paris, France. At pagkaraan lang ng ilang minuto, pumunta na tayo sa ating susunod na destination. A few moments later. At ang sumunod na destination natin, syempre ang pinakasikat na museum sa buong mundo at ito ay ang Louvre Museum dito sa Paris, France. Kung hindi natin nagawang pumasok sa mga museum sa Netherlands, syempre itong Louvre Museum hindi natin palalagpasin dahil dito mo makikita ang mga sikat na paintings ng mga kilalang artist tulad na lang ni Michelangelo at kung sino-sino pa. At syempre, ang inaabangan natin lahat ang makita in person ang napakasikat na paintings na si Mona Lisa. Gaano nga ba siya kaganda, kalaki o kamangha-mangha? Kaya tara, samahan niyo akong tuklasin itong napakalawak at napakalaking lugar ng Louvre Museum. Kaya naman pagpasok ko dito sa Louvre Museum, ang una kong tinarget ay ang mahanap kung saan ang lokasyon ni Mona Lisa. Nahirapan nga ako maghanap dito, nagpaikot-ikot pa ako. Yung pala, ang sekreto lang dito kung saan maraming tao at mga nakapila, for sure malapit na kung nasaan ang pwesto ni Mona Lisa. At pagpasok ko dito, ayan, parang blockbuster, talo pa ang cat din. Hello, love, Mona Lisa! Kaya naman pagpasok mo dito kay Mona Lisa, talagang hahanap ka ng sarili mong pwesto kung paano ka makapag-selfie sa kanya. Sa dami ng gustong makaroon ng souvenir kay Mona Lisa, kaya naman kanya-kanyang hanap, ayun pala, meron din naman palang pila at pwede ka makapunta dun sa pinakaharap. Kaso hindi ko na ganong napansin yan kaya umalis na lang ako. Kasi pwede ko naman siyang balikan maya-maya. Dahil dyan, naisipan ko munang lumabas. At tara, samahan niyo akong tignan itong mga naggagandahang mga paintings, sculpture, at kung ano pang klaseng artwork na pwede niyong makita dito sa loob ng Louvre Museum. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, kulang ang isang araw para makita mo ang buong buildings ng Louvre Museum. Sa dami ng mga sculptures, mga paintings, at sa lawak ng lugar na ito, talaga namang mapapamangha ka sa bawat pupuntahan mong lugar. Napakarami talaga ng pwede mong makita dito kaya naman sulit na sulit din ang bayad. Yun nga lang, syempre, pagod na pagod ka sa kakalakad sa sobrang laki nitong museum na ito. Kaya tara, samahin na lang akong tignan ang mga nagagandahang mga sculpture and paintings dito sa loob ng Louvre Museum.
6.5 hours later. At yun na nga guys, hindi na tayo nakapagpaalam kagabi doon sa may Louvre Museum na yon kasi mula umaga hanggang gabi talagang tumambay ako doon para lang makita lahat ng mga sculpture at mga nagkagandahang mga paintings. Kaya naman itong sumunod na araw, pumunta na tayo sa ating susunod na destination. Kaya tara, samahan niyo ako ulit na mamasyal at maggalagala dito sa may Paris, France. We are here, yan. Tayong harap ulan. At maaga nga akong gumising nitong sumunod na araw kahit sobrang pagod natin sa paglalakad sa napakalaking Louvre Museum ay pinilit nating tumayo para mapuntahan ng mga iba't ibang tourist attraction pa dito sa Paris, France. At pagkagising ko nga, dumiretso na ako dito sa Notre Dame. Isa itong katedral o isang Paris church din na napakatagal nang naitayo dito sa bansang Paris. Alam nyo ba guys na ito ay tinayo noong pang 11th century? Ganun na siya katagal na hanggang ngayon nandyan pa rin. Kaso nga lang, noong 2019 ay bigla na lamang nasunog ito na halos tinupok ang malaking bahagi ng katedral. Kaya naman ito ay ngayon ay hindi open for public, hanggang labas nga lang. Pero napakaswerte pa rin natin dahil ang harapan nito ay buong buo at napakagandang pagmasdan. At habang iniintay ko nga ang aking mga kababata na magkita-kita kami dito sa may Notre Dame, ayan, pumunta muna ako sa isang maliit na museum at namasyal-masyal ng konti hanggang sa dumating na nga sila para makasama ko sila at samahan nila akong maglibot dito sa Paris, France. Kawaii. At yan na nga, parang kahapon lang kami din nakita nitong kababata kong si Arian. Madaldal pa rin at bibong-bibo. Parang walang pinagbago after 30 years. Matagal na nga kami hindi nakita nitong kababata ko itong si Arian. Samantalang dati naglalaro lang kami sa daan na kung ano-ano, tago-tagoan, shaktong, maro, hanggang sa mapagod kami buong gabi. Pero ngayon, tignan mo naman, nasa Paris, France na siya. Sosyal, ibang-iba na itong kaibigan ko na ito. Nakapag-asawa na nga rin dito sa France itong aking kababata, kaya naman medyo matagal-tagal na rin siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Pero dahil dyan, kabisado na niya ang lugar ng Paris, France, kaya naman nagpasama akong libutin ang mga tourist attraction dito. At syempre, inumpisan nga namin yan dito sa may Eiffel Tower, di ba? Ang gandang pagmasdan. Ibang-iba talaga kapag original yung nakikita mo. Although marami ng replika nito, kahit doon sa amin, sa Clark, Pampanga, meron ng replika ng Eiffel Tower. Pero iba pa rin kapag nakita mo ang original na Eiffel Tower. Mamamangha ka talaga kung gaano ito kaganda. Pagkatapos namin dito sa may Trocadero, pumunta naman kami sa ibang lugar para makita ang iba't ibang tourist attraction na halos magkakalapit lang din ang mga pwede mong puntahan dito. Sumakay kami ng bus para mapuntahan namin agad itong Arc de Triomphe. Ang ganda din pala nitong pagmasdan. Ngayon ko lang din ito nakita. Dati nakikita lang ito sa aming history books. Pero ngayon personal ko na siyang nakita. Kaya naman nakaka-amaze din naman na pagmasdan itong mga tourist attraction dito sa Paris. At syempre, sinulit ko rin yung pagkakataon na makasama ko itong kababata kong si Arian para naman makapagkwentuhan kami sa tagal na namin hindi nagkita. Kaya sinamahan nila ako kahit saan, kaya tignan mo, ang kukulit pa rin. Kunyari, ang isang araw, ano ba, 500 euro? Para masama kayo sa vlog. Hello Philippines! Hello world! Hello Philippines! Hello Paris! Bagamat napakaikli lang ng stay ko dito sa Paris, France, pero syempre, sulitin natin na makasama pa ang aming mga ibang kaibigan. Actually, sa lugar na ito, nagkita-kita rin kami mga ibang kababata namin na halos kapitbahay lang namin dun sa may Hadrian Balibago, Angles City. At syempre, nagkaroon din ng pagkakataon para makita pa natin ang ilang mga OFW bago ako tuluyang magpaalam sa kanila at pumunta na sa ating susunod na destinasyon. Syempre, ibabalag natin yan sa ating susunod na video, kaya abangan! Kaya please don't forget to follow, like, and subscribe to all my social media accounts. Just search for Makoy Gueco. Abangan nyo ang aking susunod na vlog. Paalam!